Maraming salamat po, lalong-lalo na po sa mga nakakapanood ng video ito. Maraming salamat po dahil binigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo para tingnan ang napakagandang opportunity. Dalawa lang po pag-uusapan mo natin. Una, pag-uusapan mo natin magandang produkto. Pangalawa, pag-uusapan natin magandang negosyo. Pero siguro mas maganda pag-uusapan muna natin yung magandang produkto. Dahil naniniwala po ako, pag maganda ang produkto, maganda ang negosyo. Pag maganda ang negosyo, maganda ang produkto. Ang maganda po dito sa product na pag-uusapan natin, ang involved health. Kung tatanungin ko po kayo, maganda bang negosyong health? Kung iisipin mo, magandang negosyong health. Pero at the back of your mind, hindi ka sigurado kung magandang health. Sige, tingnan natin. Kung tatanungin ko po kayo, importante ba sa tao ang health? O sobrang importante? Alam mo kung bakit ko tinanong yan? Simple. Pag tinanggal ko ang tao, may health. Pag tinanggal ko naman ang health, may tao. Ngayon uulitin ko, importante ba sa tao ang health? O sobrang importante? Kung sobrang importante sa tao ang health, anong ibig sabihin? Nagiging importante na rin sa tao ang business mo. Dahil ang business mo, health. Since tao po pag-uusapan mo natin, naniniwala po ba kayo na ang tao may katawan? Oo naman. Kung tatanungin ko pa kayo, importante ba sa tao ang katawan o sobrang importante? Kung sobrang importante sa tao ang katawan, what if mapabayaan ng tao ang katawan? So ano nangyayari? Nagkakasakit. Pag nagkakasakit ang tao, anong ginagawa? Nagpapadoktor, nagpapacheck up, nagpapagamot. Kung nagpapagamot ang tao, anong binibili? Siyempre, gamot. Ang gamot, gastos hindi. Siyempre, gastos. Pag hindi mo ginasusan, anong mangyayari sa sakit? Siyempre, lalala. Pag lumala ang sakit, anong mangyayari sa katawan? Siyempre, manghihina. Pag nanghina ang katawan, akala ng iba, katawan lang ang nagkakaproblema. Pero hindi na alam, apektado ang trabaho. Pag apektado ang trabaho, apektado ang kita. Pag apektado ang kita, ang pinaka-naapektuhan sa lahat, yung pamilya. Ang pinakamalupit na naapektuhan pa sa tao, yung pangarap mo. Sabi daw nila, madali raw kitain ng pera pag masipag at matyaga. Opo, tama po. Madaling kitain ng pera, basta masipag, matyaga. Pero ito naman sasabihin ko sa'yo, the moment na magkasakit ka, madali rin ubusin ng sakit ang pera mo. Lagi ko po ito sinasabi, alin mo ang limpak-limpak mong salapi kung punong-puno ka naman ng sakit. At ang pinakamahirap po dyan, wala na nga ang pera, mahirap na nga, may sakit pa. Yun ang masakit. Since present ang sakit, ano ngayon ang gagawin mo para hindi magkasakit? Simple, wala ka ng choice. Uulitin ko, wala ka ng choice. Kailangan mo nang uminom ng food supplement. Alam kung bakit? Marami ng kumpanya nagtayo. Marami ng pharmaceutical nagtayo. At hindi naman nila i-inventoyin ang mga produktong yan kung hindi kailangan. Bakit? Kasi kailangan mo na talaga. Ngayon, pwede mo sabihin sa akin, teka lang Anthony, food supplement? Gastos yan eh. Opo, gastos nga ang food supplement. Pero ito naman sasabihin ko sa'yo, di bali nang gumastos ako, at least healthy naman ako. Bakit? Pag nakakasakit ka ba, ano bang ininom mo? Di ba gamot? O tanong, gastos hindi. Di ba gastos? Kung ikaw tatanungin ko, anong gusto mo? Gumagastos ka na healthy ka? O gumagastos ka, may sakit ka? Parehas na gastos. Ang malupit mo niyan, every time na gumagastos ka, may sakit ka pa. Komportable ang katawan? Siyempre hindi. Sabihin na natin, gumagastos ka dito, at least healthy ka naman. Ang pinakamaganda sa lahat, bukod sa healthy ka na, business mo pa. Dahil business mo, kumikita ka pa. Ang pinakamaganda sa lahat, bukod sa healthy ka na, kumikita ka pa. Bukod sa kumikita ka na, healthy ka pa. Ano ngayon ang pakiramdam na bukod sa healthy at kumikita ka na, nakakatulong ka pa? Maganda o napakaganda? O sige, pag-usapan naman natin yung magandang negosyo. Maaaring nagustuhan mo yung product, maaaring bibili ka ng product. Pero ito yung totoo, gagawin mo kayong negosyo. Kasi bakit? Pag business ang pinag-uusapan, hindi naman kasi lahat ng tao business-oriented. Karamihan ng tao is career-oriented. Alam mo kung bakit? Marami kasing tao na pagdating sa business, ang dami niyang perspective. Alam mo isa sa mga perspective ng tao pagdating sa negosyo? Una, wala akong pera. Pwede mo sabihin sa akin, teka lang Anthony, wala naman akong pera. Kanina, nung pinapanood mong video nito, wala kang problema. Pero ngayon, may problema ka na. Ano? Pera. Pangalawa, ang maaaring problema mo, wala akong time. Pwede mo sabihin sa akin, teka lang Anthony, okay yung negosyo, kaso nga lang wala akong time. Walang kaso. Pero mayroong mas worse. Wala ka na nga time. Wala ka pang pera. Pangatlo, maaaring itong problema mo. Teka lang Anthony, okay yung business, kaso nga lang hindi ko yan alam. Hindi ko yan hilig. Hindi ko yan linya. Ew. Pero ito yung totoo. Marami naman tao sa labas na ginagawa niya yung linya niya, ginagawa niya yung hilig niya. Pero tanong, kamusta ang buhay? Sabihin na natin, hindi mo to hilig. Sabihin na natin, hindi mo dito niya. Pero ito sasabihin ko, kung ito naman ang magpapabago ng buhay mo, bakit hindi mo siya ninyahin? Pang-apat, maaaring ito isa sa mga problema mo. Teka lang Anthony, okay ang business. Kaso nga lang, risky yan. Naku, malulugi lang ako. Ang pinakamalupit, hindi mo pa tinatayo negosyo mo, feeling mo, lugi ka na. Ang
ang matindi niyan, ano malulugi sa'yo? Eh, di ba sabi mo, wala kang pera? Eto tanong, kung problema mo ang pera, problema mo ang oras, problema mo dahil wala kang alam, kasi iniisip mo baka malugi ka, ito sasabihin ko, hindi lang naman to ang una or pangalawang pagkakataon na pwede kang ma-involve sa business. Kung yan ang problema mo, bakit? Pagdating kayo ng panahon, yan pa rin kayo problema mo. Pag-usapan po natin ang life cycle. Naniniwala ka bang may life cycle? Oo naman, importante po ang life cycle. Kasi po, hindi po magiging balanse ang mundo pag walang life cycle. Isa sa mga dinadaanan ng tao ng life cycle, yung pag-aaral. Kung ikaw magkakanak o magkakaanak pa lang, pag-aaralin hindi. Siyempre, pag-aaralin. Kawawa naman yung bata pag hindi natuto, hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa. Pagkatapos mag-aral, anong susunod? Siyempre, gagraduate. Pagkatapos graduate, anong susunod? Siyempre, magtatrabaho. Pero pansinin mo to. Meron po mga tao hindi nakapag-aral, hindi nakagraduate, pero nagtatrabaho. Bakit? Isa sa mga life cycle po na dinadaan ng tao, kailangan po magtrabaho. Etong tanong, gusto niyo po ba habang buhay nagtatrabaho? Siyempre, hindi. Gustuin niyo man po magtrabaho ng 60 to 65 years old, wala na ho kayong choice. Ang sasabihin ng boss mo, you're out. Bakit? Anong tawag ko doon? Retire. Pag kayo po ba nag-retire, may pera wala? Siyempre, meron. Anong tawag mo doon? Retirement fee. Dahil ikaw ay nag-retire, ang trabaho, tuloy tigil. Siyempre, tigil. Pag tigil ang trabaho, ang sweldo, tuloy tigil. Siyempre, tigil. Dahil tigil ang trabaho, tigil ang sweldo, ang gastos, tuloy tigil. Siyempre, tuloy. Dahil tuloy ang gastos, ang retirement fee na pinaghirapan mo, maubos hindi. Siyempre, pwedeng maubos. Para hindi maubos ang perang pinaghirapan mo, anong gagawin mo? Maaaring naiisip mo ngayon kung ikaw nakakapanood ng video ito. Maaari at siguradong maiisip mo ngayon, business. Ito tanong. Kung papasok ka ngayon sa business para hindi maubos ang pera mo, teka lang, akala ko ba, kanina, iniisip mo, teka lang Anthony, wala akong pera kasi mamumulan ako dyan. Pero sabihin ko, kung iniisip mo, kanina, wala kang puhunan, mamumulan ka kasi, eh di ba ganun din dito? Mamumulan ka rin. Di ba sabi mo kanina, wala akong time? Kung iniisip mo na wala kang oras, bakit? Pag tungtong mo ng 60, 65, may oras ka ba ba? Sabi mo kanina, wala kang alam. Pero tanong, bakit pag tungtong mo ng 60, may alam ka? Buong buhay mo nagtrabaho, hindi nag-business. Dahil wala kang alam sa business, anong mangyayari sa pera mo? Siyempre, mauubos. Anong sense, nagtrabaho mo ng buong buhay mo, papasok ka sa business, dahil wala kang alam sa business, ang perang pinaghirapan mo, mauubos lang. Kaya marami pong mga tao nagre-retire, pumapasok sa business, still broke pa rin. Alam kung bakit? Kasi wala silang alam sa business. Kung ikaw ang nakakapanood ng video ito, huwag po kayo mag-alala. Kasi bakit? Later pa naman yan. Pero kung tatanungin kita, kung papasok ka lang naman pala sa business, anong gusto mo? Ngayon o later? Alam mo kung bakit ngayon? Simple. Pag ngayon mo ba inaral ang business, ngayon ka nag-decision mag-business, ngayon mo ginawa ang business, ngayon mo matututunan? Yes. Ngayon ka rin kikita? Yes. Pero pag later ka nag-decision mag-business, later mo ginawa ang mag-business, later kang pumasok mag-business, later mo inaral ang business, later mo matututunan? Yes. Later ka rin kikita? Yes. Kung papasok ka sa business, anong gusto mo? Ngayon o later? O sige Anthony, nagustuhan ko yung magandang negosyo. Nagustuhan ko rin yung magandang produkto. Pero ito tanong, paano ko siya umpisan? Anong gagawin ko? Paano ako magiging membro ng AIM Global? Ganito po kasi yan. Una po, kailangan niyo pong bumili ng global package. Tanong, magkano naman ang global package? Ang global package po ay 7,980 pesos. Pero teka lang Anthony, mukhang yata ang laki. Opo, malaki po siya kung gastos. Malaki din po siya kung wala kang pera. Pero teka lang, kung negosyo ang pag-uusapan natin, 7,980, malaki o maliit? Alam niyo po, sobrang liit lang po niyan. Maaari pong malaki po ang 7,980 pesos kung hindi mo makikita yung value ng pera mo. So, kung gusto ko po mangyari, ipakita ko po sa inyo kung anong value ng 7,980 pesos mo. Una, magkakaroon ka ng product na worth 6,000 pesos. Pangalawa, magkakaroon po kayo ng insurance. Meron po kami tinatawag na personal accident insurance na 200,000, unprovoked murder and assault na 50,000 pesos, 10,000 pesos medical reimbursement. Hindi lang yan, meron pa kami tinatawag na burial assistance na 10,000 pesos. Pangatlo, magkakaroon ka pa ng discount from 25% up to 50%.
lifetime discount. Pang-apat, magkakaroon ka naman ng business kit, brochure, CD na kung saan magagamit mo sa pagninegosyo mo. Pang-lima, magkakaroon po kayo ng tinatawag mo namin free medical check-up. CBC, urinalysis, fecalysis, chest x-ray, dental, lahat ng yan kasama po doon sa free medical check-up. Pang-anim, magkakaroon po kayo ng ATM, video at China Trust. I suggest po, kung ikaw ngayon ay nasa abroad, mas maganda pong kunin ninyo ang China Trust. Alam niyo kung bakit? This is an international debit card na kung saan po, mawi-withdraw ninyo ang pera ninyo na kahit saang bansa. Kung hindi naman po kayo mag-abroad, pwede po kayong kumuha ng video. At hindi lang yan, pang-pito, magkakaroon po kayo na sinatawag ho namin web page. So ano pong advantage ng web page ho natin? Magkakaroon ho kayo ng DTC, Distributor Tracking Center, na kung saan mamomonitor nyo lahat ng transaction na nangyayari po sa business ninyo. At hindi lang yan, ang pinakamaganda, yung pang-walo. Meron po kami tinatawag na scholarship program. So ibig sabihin, pag naging member ka ng AIM Global, automatic bibigyan ho namin kayo ng scholarship certificate. So ang maganda po doon, sa scholarship po natin, transferable. Ibig sabihin, kung ikaw yung member, siya hindi member, kahit hindi mo kakilala, pwede niyo po itong i-transfer. At hindi lang po yan. Ang maganda po sa scholarship po natin, ito po ay wala pong expiration. Kung ngayon ka ng member, bukas o bukas makalawa o 2 to 3 years from now, saka mo palang ginamit yung scholarship po namin o yung certificate po namin, hindi po siya may expire. Pwede nyo pa rin siyang gamitin. Ang maganda po dun sa scholar certificate po namin, wala ho tayong quota. No hidden agenda. Na pag yung bata po in-enroll mo na, hindi ho kayo obligado na gawin yung negosyo. Nasa sa inyo na lang po kung gagawin yung negosyo, hindi. Basta yung anak niyo po, tuloy-tuloy po yan sa pag-aaral. So wala ho tayong hidden agenda, no quota. Kahit hindi ho kayo bumili ng product, kahit hindi ho kayo mag-imbita ng tao, kahit hindi nyo po ito gawin. No obligation, no commitment. No hidden agenda. Yan po yung kabuuan ng global package ho natin doon sa perang binitawan mo na 7,980 pesos. Ang tanong, maganda po ba o napakaganda? Sulit o sulit na sulit? Okay, sige, ganito Anthony. Nagustuhan ko yung magandang negosyo. Nagustuhan ko rin yung magandang produkto. Sige, magjo-join na ako. Eto tanong, kung ako pa papasok na ngayon, gagawin ko na yung negosyo. Paano naman ako kikita? Ganito po yan. Una, kikita po kayo sa tinatawag naming retailing. Sa retailing naman po, from 25% up to 50% kikita ka. Kung hilig mong magbenta, aba, bagay na bagay ka dito. Kung hindi ka naman mahilig magbenta, wala din pong kaso. Pangalawa, eto po maganda. Meron po kaming tinatawag na binary income. Sa binary income, dalawa pwede nyo pong pagkakitaan. Una, pwede ho kayong kumita sa tinatawag namin direct referral bonus. Magkano direct referral bonus? 500 pesos. At pangalawa, pwede naman kayo kumita sa tinatawag namin match sales bonus o madalas ang tawag ho namin dyan, pairing bonus. Magkano naman ang pairing bonus? 1,500 pesos. O sige Anthony, mukhang maganda yung binary income na yan. Paano ka pa kikitain yung direct referral bonus na 500 at paano ka naman kikitain yung pairing bonus na 1,500? Okay, ganito po yan. Pag sinabi pong binary, dalawa po yan. It's either ilalagay mo sa kanan o ilalagay mo sa kaliwa. Ang trabaho mo, mag-imbita. Pag ikaw ngayon nag-imbita, at yung inimbita mo ay bumili ng global package, sabi na natin, dalawa yung inimbitahan mo. Yung isa, inimbitahan mo, nilagay mo sa kanan. Yung isa naman, inimbitahan mo, nilagay mo naman sa kaliwa. Pagbili ni A, automatic, meron kang tinatawag na direct referral. Pagbili naman ni B, automatic, may kikitain ka naman na direct referral ng 500 pesos. At hindi lang yan, meron ka pang bonus. Pag may pumasok sa kanan mo at may pumasok sa kaliwa mo, automatic, magpipair po siya. Magkano pong pairing bonus? 1,500 pesos. Basta ang usapan po, every time may papasok sa kaliwa, every time may papasok sa kanan, automatic po, pairing 1,500. Sa tingin mo ba, si A, meron din bang kaliwa? Meron din kanan? Si B, meron din bang kaliwa? Meron din bang kanan? Sa tingin mo ba, ikaw pa ba ang nag-imbita dun sa inimbita ni A and B? Siyempre, hindi na. Eto maganda. Sa labas, no work, no pay. Pero sa amin, yung taong dinala ni A at ni B, automatic, kikita ka pa rin ng pairing bonus. Magkano pairing bonus? 1,500 pesos. Ibig sabihin, dalawa yung pumasok. Magkano po yun? So, ibig sabihin, kikita ka ng 3,000 pesos. No work, pero with pay. Sa tingin niyo po, pagdating po ng panahon, yung grupo po ni A, dadami? Yung grupo naman ni B, nadami? Oo naman. So tanong, may iiwasan bang lumaki? Siyempre, hindi. Eh what if, Anthony, may pumasok isa?
May pumasok isa, araw-araw. Anong ibig sabihin po niyan? Di ibig sabihin, araw-araw po, kikita ka ng 1.5. Paano kung kay po, Anthony? Dahil lumalaki po ang grupo, paano kung may pumasok 10 dito? Paano kung may pumasok dito 10 dito? Anong ibig sabihin yan? Di 10 po ng 1.5. So, magkano yung 10 ng 1.5? Di 15,000. Paano kung araw-araw yan? Di ang ibig sabihin po yan, araw-araw po yan, 15,000, 15,000. Tuloy-tuloy po yan. Ang pinakamaganda niyan, yung 15,000 po ba? Malaki maliit? Siyempre, malaki. Pero hindi lang ho yan. You have opportunity para kumita ng 24,000 pesos per day. Alam ko medyo nag-iisip ka. Maaaring iniisip mo na hindi ka kikita. Pero maaaring iniisip mo rin na kikita ka. Pero kung mag-isip ka ng hindi ka kikita, kung mag-iisip ka ng kikita ka, para sa ginawa mo, nag-isip ka pa rin. Pero kung mag-iisip ka lang naman, mas maganda lang pong nag-iisip ka, nakikita ka, kaysa naman nag-iisip na hindi ka kikita. Ito po masasabi ko sa inyo. Kung gusto mo ng pagbabago sa buhay, dapat may baguhin ka. Pero pag wala kang binago, walang mababago. Ang tanong, gusto mo ba ng pagbabago sa buhay? Siyempre, oo. Ang tanong, kailan mo uumpisa ng pagbabago? So guys, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless, and to God be the glory. See you at the top. Thank you. Bilang may-ari, ang posisyon ko ay Chief Marketing Officer. So, ang trabaho ko, before ang tawag sa akin, Vice President for Sales and Marketing. Pinromote ko ng konti lang yung sarili ko, naging Chief Marketing Officer. Pero pareho lang yun, inarte lang yung posisyon. Pero pareho lang ho yun. Vice President Sales and Marketing, ang trabaho ko, siguraduhin ko, ang mga distributor, lalo yung mga bago, kumita. Kasi pag hindi ho kayo kumita, hindi na ho tayo magkikita-kita. Nakuha niyo ako? Pag kumikita ho kayo, masaya ho ang apply nyo. Kasi kumikita ka. Tama mali? Tama. Kung kumikita ka, masaya ang pamilya mo. Tama? Siyempre. Masaya apply mo dahil kumikita ka. Dahil kung di ka kumita, mawawala ka. Pag nawala ka, pati apply mo, baka mawala. Tama? Pag kumikita ko kayo, ang kumpanya, maganda at malusog. So yun ang trabaho ko. Ang tanong, kumikita ho ba yung kumpanya? Opo. Napakalaki ng kinikita ng kumpanya. Pero kaya ho kami kumikita ang kumpanya dahil marami ho kaming pinayaman. Marami ho kami natulungan. Ang sa akin ho, kung first timer kayo, I believe marami ho kayong questions. Sa isang upuan na ganito kahaba, hindi lahat na sinabi dito maalala ninyo. Totoo. Sa dami ng sinabi dito, sa dami ng sinabi ni John Mac, ang maalala nyo ako. Nakuha nyo ako. So, ano yung mga possible questions nyo kung bago ho kayo? Marami ba talagang bago? Pwede yung makita yung mga bago? Mga bago? Okay, sa mga loko mo ako, luma ka na, bago-bago ka ba? Bagong balik. Okay, sa mga bago, ang laging question, 1, kaya ko ba yung sinasabi dito? Yan yung first question. Kaya ba namin yan? Well, yung question na totoo ba yan, sa tingin ko din natin pag-usapan kung totoo o hindi. Sa dami ng taong to, sa tagal ng kumpanyan to, siguro naman totoo na talaga to. Tama mali. Pangatlo, hindi naman siguro aharap yung isa sa may-ari sa inyo kung ito lokohan. Na-imagine nyo, kami mga may-ari, umiikot kami ng buong mundo, hindi ng Pilipinas lang. Buong mundo. Recently, galing kami ng Baguio. After nun, Cebu. Alis po kami, punta kami ng Dubai. Bago ako nag-Baguio, galing ako ng Taiwan. So mga kaibigan, buong mundo kung saan sa kami nakakarating. May AIM Global sa iba't ibang bansa. Pupunta kami ng Dubai, Kuwait, and Abu Dhabi next month naman. Anyway, ang gusto ko rin point sa inyo, humaharap po kami. Nagsasalita ho kami. Humahawak po kami ng mic. Hindi hanggang brochure lang. Nakuha niyo ako. Hindi hanggang event lang, taga-ribbon cut lang, taga-kaway lang. Hindi ho. Nakakamayan. Nakakbayan. Makapagpa-picture ka pa. Totoo ho. Ibig ko sabihin, pinagmamalaki namin na itong tinayo namin kumpanya ay tatagal at marami pang taong babaguhin ang buhay. So, yung unang tanong, kaya ko ba to? Yun ang tanong. Ito, sagot ko. Well, sa dami ng yumaman dito, isa lang masabi ko, kaya mo kung kakayanin mo. Ano ibig sabihin ng kakayanin mo? Kung gugustuhin mo. Dahil wala akong madali, hindi ko pwede sabihin sa inyo na mag-join ka dito at mag-promise ako, mag-guarantee, pipirma pa ako, na in 1-2 years time, millionaire ka na, hindi ko magagawa ho yun. May mga nagsabi nga, sige, kung sabihin mong kakayanin ko, sige, mga gano'ng katagal? Yan na lang tanong nila. Mga gano'ng katagal? Hindi ko rin humasagot kung gano'ng katagal. Parang yung kwento ng ganito. Merong isang lalaki na meron siyang nabalita na isang ilog. Pag ininom mo yung tubig ng ilog na yun, hahaba ang buhay mo. So itong lalaking to, excited siya, hinanap niya yung ilog na yun sa probinsya pa.
Pagdating sa probinsya, pagod na pagod siya, kakahanap ng ilog. Sabi niya, ang layo ah. Tama ba itong tinatahak ko? Pupunta ba talaga ako doon sa ilog na yun? So, paglalakad niya, may nakita isang matandang lalaki na kupo sa ilalim ng puno, natutulog. May sombrero sa ulo, natutulog sa ilalim. So, tinanong niya, Manong, pasensya na ho kayo. Pwede ho bang magtanong? Pwede ho bang malaman, mga gano'n pa ho kalayo mula dito hanggang doon sa ilog na pupuntahan ko, yung ilog na mahiwaga. So, yung matanda, tinanggal yung sombrero, tinina siya mula ulo hanggang pa, tapos, sinara yung sombrero, binalik, natulog ulit. So, taka-taka yung lalaki, ano problema nito? So, Manong, pasensya ka na, baka di mo naintindihan. Nilakasan niya ng konti. Pwede bang malaman, gaano kalayo mula dito, hanggang doon sa pupuntahan ko? Mga ilang minuto ho. Yan. Sabi nung lalaki, yung matanda, binuksan yung sombrero, tingnan ulit siya, mula ulo hanggang pa, sabay binalik, at tulog ulit. So medyo, bad trip na siya, hindi siya pinapansin eh. Tinalikuran niya, naglakad siya, papunta na dun, papalayo. Habang naglalakad siya, for about mga 10 to 20 meters, 10 meters, biglang sumigaw yung matanda. Sabi, 15 minutes! Panting yung tenga niya. Kanina tinatanong niya, gaano pa katagal, ilang minuto, sa harapan niya, hindi sumasagot. Ngayon napakalayo na, saka sisigaw. Kayo ba naman ang gano'n? Mababadrip ka, binalikan niya. Ano ang problema mo? Bakit sa harapan mo, tinatanong kita, hindi mo masagot? Ngayon napakalayo ko na, saka mo sasagutin. Alam sabi ng matanda, pay ulit. Alam mo iho, nung nasa harapan kita, hindi ko naman alam kung gaano kakabilis maglakad. Kaya nung natansya ko na ganyan ang lakad mo, mga 10 minutes makakarating ka. Nakuha niyo ako? Ibig sabihin, yung effort na ibibigay niyo dito, kung committed ho kayo, decidido ho kayo, nandoon din ho kung ano magiging resulta niyo. Nakuha niyo ako? Hindi ko sinasabing gawin niyo ito at wala na kayo ibang gagawin. Hindi ko sinasabing ganun. Kung may ginagawa ka tuloy mo, part-time mo lang to. Pero ito sabihin ko sa'yo, pag malaki ng kinikita mo at doble na ng kinikita mo ngayon sa trabaho mo, sa negosyo mo, mag-isip-isip na ho kayo. Dahil dito ho, hindi lang ho 100,000 ang pwede nyo kitain, kundi milyon-milyon ho ang pwede nyo kitain. Pangalawang tanong. Para lang sa mga magagaling magsaitayan, mga mabuboka. Ayan, may mga sabing ganun. Yang ganyan negosyo para sa mabuboka. Sino dito mahiyain? Huwag ho kayo mahiya. Ang kakapal naman ang mukha nyo. Okay. Sa mga mahiyain, tatapatin ko kayo, no? Ngayon, bukod sa may-ari ko na isang AIM Global, marami na rin ako ibang klaseng investment o business. Hindi ako yung nag-manage, investor lang ako. So nakakamit ako ng iba't ibang negosyante. Isa lang ho napansin ko. Wala pa akong na-meet, nakita, narinig. Naggaling sa hirap na yumaman na mahiyain. Wala ho talaga. Wala. Alam bakit? Ang hirap palang yumaman kapag mahiyain ka. Totoo. Subukan niyo magnegosyo, mahiyain ka. Magkano to? Ikaw na lang bahala. Bahala ka na. Hindi pwede. Mahiyain ka? Tama ko. Kailangan malakas ang loob mo. Nakuha niyo ako? Malakas ang loob mo. Hindi pwedeng mahiyain sa negosyo. Pero tatapatin ko kayo, sa negosyong to, ang mga mahiyain, may pag-asa na ho. Totoo. O paano ko nasabi? Tinan nyo. Ikaw to. Mahiyain ka. Sa susunod na may seminar rito, magdala ka ng 2 mahiyaing tao. Yung 2 mahiyaing tao, malamang kaibigan mo yun. Bakit? Birds of the same feather are the same birds. Ibig ko sabihin, pag ikaw mahiyain ka, malamang ang mga barkada mo, mahiyain din. Paano ko nasabi yan? Pansinin nyo, mula nung elementary, high school hanggang college ako, hindi ko nila lahat, pero kadalasan totoo ito. Yung mga matatalino sa school, pansinin nyo, magkakasama. Napansin nyo ba yun? Di ba yung mga bobo, magkakasama din? Hindi, napansin ko yun. Di ba yung mga nagkukopyahan, magkasama? Yan. Totoo naman eh. Di ba yung malalande? Ay! Oh, mahirap yung tahimik kasama malandi. Kumusta ka na? Mabuti. Di ba? Ang hirap magsama ng dalawang yan, ano? May isa pa ako napansin. Di totoo, napansin ko to. Kami mga may itsura. Kaya ang point ko, sa reality ng buhay, kung ano ka, malamang mga kaibigan mo, ganun din. Nakuha niyo ako? Imbitay mo 2 kaibigan mahiyain. Pagdating dito ng 2, ano sabihin sa atin? Mahiyain din po kami. Ano
Ano sabihin natin sa dalawa? Hindi mag-imbita pa kayo ng mga mahihaing tao dito? Napupuno tayo ng mahihaing tao dito. Lahat ba kayo mahihain? Opo. Yaman naman kayo mahihain. Nakuha nyo ako? Ito isipin mo. Paano kung sa ilalim may makapalang muka na imbita? Hindi mo na ito kilala. Kaibigan ng kumpare, kapitbahay ka, mag-anak, hindi mo nakakilala, layo na. Itong taong to, ang kapal na napadpad dito, recruiter ko, Pag yan makapal ang mukha, naging global ambassador, lahat kayo, pati ikaw, global ambassador. So mga kaibigan, kahit mahihain, pwede. May nagsabi pa, mga yumayaman dyan, mga nauna paano na huli? Tama mali. Ito sagot ko. Una, dapat lang. Alangan yumaman yung nahuli. Ano mangyayari sa atin dito? Mauna na kayo. Bakit? Ang yumayaman yung nahuli, mauna na kayong lahat. Di ba? Common sense. Dapat yumaman yung nauna. Ito naman sagot ng iba. Sige, yayaman nauna. Common sense, sige. Paano yung mga nahuli? Ginagamit nyo lang ito. Nahuli na. Una, hindi ka pa rin nahuli. Ikaw pa rin nauna sa mga nahuhuli. Nakuha niyo ako? Sagot ng iba, paano kayo pinakadulo? Lahat nag-join na, wala na maimbita. Bago mo mangyari yun, patay ka na ho sa dami ng tao. Pangalawa, araw-araw may nagdi-18. Paano ubusin ng Pilipino ang tao? Ito po sabihin ko sa iyo, hindi ho kami AIM Philippines. AIM Global. Maraming kumpanya, AIM Networking, pupunta ng Pilipinas, foreign company, iba't ibang kumpanya, pupunta ho dito sa Pilipinas. Marami rin Pilipino, katulad din namin, nagtayo ng kumpanya, Pilipino sa Pilipinas. Ang problema, ang market nila, puro Pilipino. Pag dito ka lang sa Pilipinas, wala talaga mangyayari sa'yo. Hindi ko sinasabing pangit ang Pilipinas. Ang sinasabi ko, hindi ka tatagal. Parang maintindihan nyo, parang ganito. Empleyado ka. Gusto mong lumaki. You go abroad. Negosyante ka. Wag lang dito. Lawakan mo pag-iisip mo. You go abroad. Sports ka, basketball, bowling, boxing. Dito ka lang mag-boxing, wala mangyayari sa'yo. You go abroad. Ibig sabihin, ang market dapat international, global, hindi Philippines lang. We should be the head and not the tail. Before, tayo yung sumusunod sa foreigner. Ngayon, sila ang susunod sa atin. So, I would like to invite you this coming May 16, 17, and 18, particularly 17, sa Araneta Coliseum. Ito po ay aming 8-year anniversary. And magugulat po kayo, hindi Pilipino ang umaten. Hindi ko sinasabing hindi Pilipino lang ang umaten. Magugulat kayo doon, iba't ibang klaseng lahi. May Hapon, may mga from Middle East, Pakistani, Arabo, magugulat ka. May mga Nigerians, may Americans, may Koreans, may Taiwanese. Magugulat ka, parang United Nation. At lahat sila pumapalakpak para sa AIM Global. At lahat sila mga baliw sa AIM Global. Ito sabihin ko sa inyo. Lahat ng yun, nag-7,980. Nakuha niyo ako? Ngayon sasabihin mo sa akin, gusto maging international? 7,980. Nakuha niyo ako? So mga kaibigan, ang last question, sige, sabihin natin gano'n. Eto problema. Maganda yung negosyo, maganda yung produkto, pero walang 7,980. Yun lang. Mga kaibigan, many years ago, ako po ay naimbita sa isang kumpanya, hindi ko nababanggit yung pangalan, Forever Living. 1998, and I will never forget that day because ako po ay isang estudyante pa lang po ako noon, ang course ko ay physical therapy, na nag-aaral po ako sa UP, University of Perpetual. Tapos, noong 1998, I was invited by my classmate, kaklase ko, okay lang ba, ikwento ko ng konti? Inimbita ako ng kaklase ko, doon sa kumpanya na bagit ko kanina, and katulad din ito, ganyan din karaming tao. At lahat sila mga baliw. Totoo siya sabi, pag tinatanong, sinong gusto kong yumaman? Lahat ng tao kami. Talagang tingin ko sa mga tao mukhang pera talaga. Yung sponsor ko, yung kaklase ko, babae ho, kaklase ko, paano yung ganun sa tuhod ko? Di ba? Ginaganon ako. Oo. After na seminar, sali ka. Sabi ko, hindi. Ba't ako sasali dyan? Ba't ako sasali? Una, estudyante. Pangalawa, hindi ho marketing yung pag-iisip ko. Isa ho akong physical therapy. Ano nga ginagawa ko sa ganitong negosyo? Pangatlo, hindi ako magaling magsalita. Alam ko may itsura ako noon pa. Alam ko yun.
Pero naniniwala ako, hindi itsura ang kailangan. Dahil hindi lahat na mayayaman, may itsura. Nakuha niyo ako? So, hindi sa itsura. So, alam ko, hindi, malabo ako dito. Ano nangyari? Yung tao nag-imbita sa akin, after 4 months, part-time niya ho, kumita ng 52,000 pesos, isang buwan. Hindi ako mukhang pera. Pero tapatan tayo. Gusto ko ng pera. Totoo, masarap ang may pera. Tinan nyo yung katabi nyo, tinan nyo. Tinan nyo. Mukha bang pera? O mukhang gusto din ng pera? Kung tatanungin ko anong gusto nyo? Malaki o maliit na pera? Malaki! Pag-uusapan din ng pera, hindi malaki mo na yung pera. Alam niyo, nakita ko yung 52,000? Kaklasik ko to, babae. Hawak yung cheque, ang layo-layo, nagtatatalon. Hawak yung cheque, nakapalda. Sabi niya, tingnan mo! Yung palda, gumaganon, hindi ko alam anong titignan ko. Mga kaibigan, 52,000! Nung nakita ko, 52,000, lahat ng balahibo ko tumayo. Nasubukan nyo, na-experience nyo na bang tayuan ng mga balahibo? Lahat ng meron sa akin tumayo. Matawa-tawa kayo, iba iniisip nyo balahibo. 52,000. Siyempre, hindi mawabaliw. Batang-bata pa ho kami noon, estudyante. Kaklase ko, 50,000 babae. Sabi ko, kung totoo to, gagawin ko to. Kung kaya niya, kaya ko rin. Kaya lang, maduda ho akong tao. Sabi ko, cheque to. Ang cheque tumatalbog. Maduda talaga. Sabi ko, sige, samahan kita, in-cash natin. Tingnan natin kung totoo yan. Kinabukasan ho, sinamahan ko sa BPI. First time in my life, pumasok sa loob ng isang bangko. Punong-puno ng tao, ang haba ng pila. Ang haba talaga, at lahat magkakakilala, nag-uusap. Lahat tatanungan, magkano cheque mo? Ikaw, magkano? Sabi ko, magkakakilala to mga to Feeling ko, yung mga first timer na katulad ko, pinagkakaisahan, nag-uusap-usap sila. Kunyari pa, hindi papakita, sa'yo, magkano? Ako naman, dadang pa sa... Meron pa daw doon, dating security guard. Sabi, bumaba ako ngayon, malungkot. Bakit? Magkano ka nga? 48,000. Sabi ko, yabang. Bumaba, 48,000. Dati daw security guard. Wala akong pakialam sa kanila. Alam niyo bakit? Hindi ko naman sila kilala Ang kilala ko, yung kaklase ko, yun ang pakialam ko. Ito yung pila. Yan yung teller. Ito yung pila, andito yung kaklase ko, wala ako sa pila. Wala akong cheque, ba't ako pipila? Nasa tabi niya lang ako, sinasamahan ko lang Habang papalapit sa teller, kinakabahan talaga ako. Bakit? Napakalaking pera ho nito noong 1998. Napakalaking pera ho nito. Estudyante. Kahit nga ngayon, estudyante, laking pera niyan tinakabahan talaga, totoo ba to? Ito na, papalapit. Habang papalayo na ako ng palayo. Alam niyo bakit? Kung sakaling hindi totoo, magkahulihan, kunyari hindi ko kakilala, mahirap na, di ba? Madamay pa ako. Pero ba't di ako maalis? Baka totoo Inabot ng kaklase ko yung cheque. Tinanggap. Binaliktad, tinatakan. Pinapirma. Humingi ng valid ID. Sabi ko, totoo na to. Tapos kinulit yung cheque, pinasok sa validating machine. Tapos kumuha tigpa 500 na peso. Yung 500 pesos, na ganyan kakapal. Tapos pinasok doon sa machine na nagbibil. Ginaganon. Sala sinabayan ko. 52,000. Inabot sa kaklase ko. Sa harapan ng maraming tao, di ko napigilan sarili ko. Ganun pala ang tao. Pag nakita mo totoong resulta, nawawala yung pagka-negative mo. Totoo. Sa harapan ng teller, sa harap ng maraming tao, nakalimutan ko talaga. Hinawakan ko sa leg yung kaklase. Ang galing mo. Sabi ko, ang galing mo. 52,000. Pagkahalik ko, hinugot yung 2,000. Di ba 52,000? Hinugot. Para sa'yo. That night, hindi makatulog. Nasubukan niya, hindi makatulog. Nasubukan niya na. Yung kahit anong gawin mong posisyon, hindi ka makatulog. Ay, grabe yun, hindi ako makatulog nung gabing yun. Hawak ko yung 2,000. Sino hindi makatulog? Hawak ko 2,000. Siya 50,000. Makatulog ka? Ang layo, di ba? 2,000, 50,000. Ang layo. Isa lang sinabi ko, kung kaya niya, kaya ko. Anong ginawa ko? 1 year. Wala akong ginawa. Lahat ng barkada, kaibigan, kamag-anak, kaklase, lahat na naging boyfriend, naging girlfriend, sama-sama ko lahat yan. Inimbita ko lahat. Wala akong pinipili. Katabi ko sa jeep, wala akong pinapalagpas. Pag katabi ko ng jeep, kinakausap ko. Alam mo na yung ganito negosyo? Ganun. Makatabi ko sa bus, tinatanggal ko yung relo ko. Anong oras na? Lahat, gagawin ko lahat. Makaimbita lang. Kulang na lang, pati patay, gising ko, mag-join ka. Baliw na baliw ho ako. Baliw na baliw. Good news po, after 1 year, ni isa walang sumali.
Tatawa-tawa kayo, subukan nyo, ang hirap! Ang hirap po talaga! Sabi ko, grabe! Yung kaklase ko, nag-100,000 na ho isang buwan. Ako, bokya pa din. Sabi ko, may mali eh, may mali. Alam mo, pumasok sa isipan ko, hindi ko swerte ito. Nangyari na ho ba sa inyo yun? Yung mag-iisip ka, magdadalawang isip ka, hindi siguro ako para dito. Hindi yata dito swerte ko. Ba't sila kumikita, ako hindi? Ang dami ko makinakausap. Ba't sila okay naman? Magdadalawang isip na ako. Alam mo sabi ko? Dumating ako sa point, sabi ko, ayoko na. Hindi ito ang will ng Lord sa akin. Ganun pa ako mag-isip. Hindi itong swerte ko, hindi itong will ng Lord. Sabi ko doon sa sponsor ko, mag-quit na ako. Ano sagot ng sponsor ko? Siyempre, ang ni-expect ko, pipigilan ako, bibibihin ako. Alam mo yung binibaby? Huwag naman, tumuloy ka. Ganyan talaga. Yan ang ni-expect ko. Alam mo sabi, di mag-quit ka. Di ba sakit? Di mag-quit ka? Nasasaktan na nga, sinaktan pa. Eto sabi niya, kung mag-quit ka, anong gagawin mo? Doon ako nag-isip. Oo nga, no? Kung hindi ako tumuloy, hindi ako nagseryoso, sino kaya ako ngayon? Ano kaya ako ngayon? Hanggang ngayon ho, nasa isipan ko yan. Buti na lang tumuloy ho ako. Alam niyo bakit? Malamang empleyado ho ako ngayon. Hindi ko alam. Ahente siguro. Hindi ko alam. Artista? Ewan ko. Di ba? Hindi mo naman alam ang buhay, di ba? Pero dahil tumuloy ako, alam niyo mga kaibigan, ayaw ko pahabain pa, nagbago ang buhay ko. Naging one of the youngest millionaires club ako sa kumpanyang yon. Tapos, after about 6 years, umalis po ako dun. Nag-join ako sa kumpanya na hindi ko kakahiya, pero hindi ko pagyayabang. First quadrant, ayaw ko na rin yun. Nag-join ako doon, hindi ko na ikukwento yung detalye. Basta sumali ako doon, 6 months lang ako doon, saglit lang ho. Pero 1.2 million kinita ko. Pwede na after 6 months. 6 months. After 6 months, umalis po ulit ako. Nag-join naman ako sa isang kumpanya. iGen Portal. Yun, doon ako nakaipon ng malaking pera. Grabe yung kinikita ko doon. Sa maniwala kayo hindi, 1 million, isang buwan ang kinikita ko doon. Sa paglipat ko sa panibagong kumpanya. iGen Portal. Top 4 po ko doon. Laking kabuhay-buhay, kausap. Sabi ko, 1 million isang buwan, yung mga itsura nyo, ganito eh. Parang dating sa akin, ano ngayon? 12 million ho ang kinita ko. Bakit? 1 taon lang ho ko doon. After 1 year, umalis po ulit ako. Alam ko nang iniisip nyo. Kung first timer ka nyo, ito isipin nyo. Kung talagang kumikita ka, bakit palipat-lipat ka pa? Tama mali? 1 million isang buwan, aalis ka pa, lilipat ka pa? Hindi na. O ito sagot ko. Hindi ka balilipat kung sarado na. Sira ulo ko na lang kung mag-isa ka, di ba? Aalis ka, sarado na eh. O ito yung pangalawang tanong nyo. Alam mo na nagsasara, sali ka pa na nasali. Tama mali? O ito sagot ko. Dahil wala ako makitang negosyo hanggang ngayon. Big time businessman na ako ngayon. Yung mga tao na nakakausap ko, mga hindi man bilyonaryo, pero mga multi-millionaires din, isa lang ang napansin ko. Wala akong makitang negosyo o pagkakitaan na maliit ang puhunan, napakalaki ng kitaan. Wala ho talaga. Wala. Nakuha niyo ako? Kaya, mga kaibigan, 2005, kaming tatlong may-ari, Dr. Ed Cabantog, yung presidente, Francis Miguel, and me, nag-decide kami, instead of joining other companies, why not we form our own company? So, doon pumasok yung isipan. Kesa sumali tayo sa mga kumpanya nagsasara, ba't di na lang tayo magtayo para hindi na magsara? That is our idea, 2005. And ayaw ko nang pahabain, today is 2014. And mga kaibigan, hindi sa pinagmamalaki ko, ang AIM Global ho ang #1 network marketing in the whole Philippines. In terms of sales and number of distributors. So I would like to invite you, I would like to encourage you to attend sa anniversary, 8-year anniversary sa Araneta Coliseum. Maggrabe ho, kikilabutan ho kayo. Talagang parang grabe, may ganito palang negosyo. Totoo. Ako nga ho eh. May-ari na ho ako. Hanggang ngayon, kinikilabutan pa rin ako. Sa dami ng mga tao na bago ang buhay. From ordinary people to extraordinary people. Ang sa akin lang ho, mahirap kayong kumbinsin. Kung ikaw mismo, hindi mo kumbinsin ang sarili mo. Dahil wala akong makakapag-kumbinsin sa inyo, kundi sarili nyo lang din ho. Tama ba ako? Sa dami ng pwedeng itanong nyo, hindi mo makukuha yan ng isang upuan. Kaya ang tip ko lang ho sa inyo, the moment you get out of this place, the moment you get back to your places, a lot of people will tell you these words. Hindi totoo yan. Kalokohan yan.
Pare-pareho lang yan. Si Aling Tekla nga sumali sa ganyan, sinalahat pa yung bahay, wala naman nangyari eh. Di ba? Marami ka maririnig ng ganun. Ito lang sabihin ko sa inyo, pipiliin nyo ho kung sino papakinggan nyo. Sabi nila, pag dumikit ka, nakinig ka, sa tao miserable ang buhay, magiging miserable din ang buhay mo. Pag dumikit ka, nakinig ka sa mga taong successful, magiging successful ka rin. So pipiliin mo yung taong papakinggan mo. Tama ba eh? Tingnan nyo yung katabi nyo, tingnan nyo. Sabi mo sa kanya, pipiliin ko yung papakinggan ko. Nakuha niyo ako? So, ang last na lang, katulad sinabi ni John Mack, yung parati namin sinasabi, habang bata ka, habang may lakas ka, habang may oras pa, pag may opportunity, sumubok ka. Hindi man para sa'yo, ang importante, sumusubok ka. Ang mahirap kasi sa atin, hindi mo malaman kung di mo susubukan. At ang pinakamahirap sa lahat, hindi ka pa sumusubok, ang dami mo nang iniisip, mahirap yata yan, hindi ko yata kaya yan. Hindi ka pa sumusubok, ang dami mo nang iniisip. Nakuha niyo ako? At ang pinaka-worst sa lahat, kung kailan ka tumanda, saka ka maghahabol. Ano ibig sabihin nun? Pag matanda ka na, nang namadali ka na, saan ang mga opportunity? Ito mas malala. Paano kung 90 ka na? 90. Saka ka ngayon maghahanap. Saan ang opportunity? Sasali na ako. Wala na, huli na ang lahat. Nakuha niyo ako. Nakuha niyo ako. Yumaman ka man. Hindi may enjoy. Bakit 90 ka na? Ang ganda ng BMW. Hindi ko makita. Nakuha niyo ako. Pag sumama ka sa Amerika, sa trip namin, hindi mo na ma-enjoy. Diba? Ang ganda ng Amerika. Arthritis ko. Diba? Maganda yung bata ka pa. Sige! Mag-fail ka, okay lang. Kung mag-succeed ka, tingnan nyo ako. Nakuha nyo? Dahil mas masarap maging successful habang bata. Huwag kang matakot mag-fail. Ang failure, part ng buhay yan. Mas maraming failure, mas masarap ang success. Nakuha nyo ako? Kaya ako sa inyo, kung tataya ka, ba't di mo itaya, kaibigan? Marami ka na sigurong tinayan. Marami ka na rin pinilahan. Ba't di mo to subukan? You know why? Dahil hindi ka lang mag-isa. Marami kang katulong dito, kaibigan. Nakuha niyo ako? At pag sumama kayo sa amin, sa mga trip namin sa abroad, maniwala kayo sa akin, bawing-bawi mo 7,980. Uulitin ko, minsan lang to. Hindi to buwan-buwan, hindi to taon-taon. Minsan lang sa buhay mo. Ha? Tapos hindi mo gagawa ng paraan? Ito sabi ng iba, ito, pasensya na kayo, mahaba. Sabi ng iba, ito sabi nila, kung hindi ko mabawi, paano kung hindi mangyari sa akin, yung nangyari sa inyo? O di sayang 7,980 ko? Oo, tama. Ulitin mo yung sinabi, paano kung di ako yumaman, nakatulad ng sa inyo? Di sayang 7,980 ko. Tama naman. Totoo naman di ba sayang? Kahit sabihin na pa natin, may produkto, may mga, siyempre tumaya siya hindi yumaman. Ito naman sasagot ko. Kung yayaman ka sana, hindi ka sumali. Di sayang yung milyon-milyon na sana kinita mo. Anong gusto mo masayang? Yung 7,980 o yung milyon-milyon na mawawala sa'yo? Nakuha niyo ako. So, titignan mo lang Ulitin ko, minsan lang sa buhay mo. Kung ito hindi mo kayang gawa ng paraan, kalimutan mo na magkakotse. Ni gulong ng kotse, hindi mo rin kayang gawa ng paraan. Totoo. Kung ito hindi mo kayang gawa ng paraan, kalimutan nyo na magkabahay. Dahil isang square meter pala ng lupa dito sa Metro Manila, ubos yun 7,980 mo. Nakuha niyo ako? Hindi naman bahay. Pwede ba bahay mo 2 square meter? May bisita, pasok ka. Pagpasok, nandula sa labas ulit. Asan yung bahay mo? Dinaanan mo, ayun 2 square meter. Nakuha niyo ako? Kung ito, hindi mo kayang gawa ng paraan, kalimutan mo na mag-abroad. Dahil papeles pa lang, visa pa lang malamang, ubos na yung 7,980 mo. Nakuha niyo, lalo kung wala ka passport, wala na talaga. Hindi ka pa nag-abroad. Ubos na yung pera mo. Kung ito hindi mo kayang gawa ng paraan, kalimutan mo nang yumaman. Nakuha niyo ako? Gawa mo ng paraan to. Gawa niyo ng paraan. Pupusta ako sa inyo. Seryosohin niyo lang to. Next year, mamablema kayo. Paano mang ubos ng pera? Mga kaibigan, maraming salamat sa pag-attend nyo. I hope,
Sana wala akong offensive words na nasabi.